1911 The Vicious Third Princess. Isang matinding sakit ang nagmula sa kanyang mukha kaagad. Ang pangatlong prinsesa ay hinimas ang mukha ni Chinyu. Ang kanyang mga kamay ay may bahid ng dugo, ngunit hindi siya nito napigilan. Malinaw na naririnig ni Chinyu ang kaluskos na nagmumula sa kanyang mukha. Sa kabutihang palad, ang mga buto ni Chinyu ay napakatigas at hindi niya nabali. Nang makita ng mga tao sa paligid ang brutal na eksenang ito, sunod-sunod nilang ibinaling ang kanilang mga mukha sa kabilang side. Tila ayaw nilang ipagpatuloy ang panunood. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at hindi gumawa ng ingay. Hindi man lang niya sinubukang lumaban. Makalipas ang mahabang panahon, tila napagod ang ikatlong prinsesa at napatigil sa kanyang ginagawa. Habang pinupunasan ng dugo sa katawan ni Chinyu, bumulong siya, "Ang ganda mo. Hindi ka man lang umimik. Parang iba ka sa iba." Walang sinabi si Chinyu. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata na para bang nasa awa niya. Dahil dumating siya sa Shuang Island, si Chinyu ay handa ng husto. Naturally, hindi siya natatakot. Pinalaki ng ikatlong prinsesa si Chinyu at nakangiting sinabi, "Medyo gumanda ka na ngayon, pero boring ka. Papatayin na lang kita." Pagkatapos sabihin iyon, nanginginig ang palad ng ikatlong prinsesa, at may lumitaw na espada sa kanyang kamay. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang nakakatakot na espada. Sa sandaling ito ay inilabas, ang isa ay maaaring makakita ng mga alon ng liwanag na umaalingaw-ngaw, nanginginig ang nakapalibot. Na walang laman upang baluktot. Malinaw na naramdaman ni Chinyu ang mga bakas ng banal na kapangyarihan na nagmumula sa espada. Isang saint weapon. Kumunat ang noo ni Chinyu. Talagang mapagbigay sila, gaya ng inaasahan ng pamilya yan. Maaari silang maglabas ng isang saint weapon. Ikatlong prinsesa, hindi mo dapat gawin ito, lumapit ang isang tao sa gilid at binalaan siya. Siya ay ipinadala dito upang bantayan ang isla ng Shuang. Kaya hindi natin maaaring kitilin ang kanyang buhay, humakbang din ang iba at sinabi. Gumuso ang pangatlong prinsesa at pagkatapos ay malungkot na sinabi, "Napakagulo." Sa pagpapalaki ni Chinyu, parang nag-iisip siya ng ilang mapanlinlang na ideya. Nakangiting sabi ng pangatlong prinsesa, "Bakit hindi mo na lang ako maging aso? Paano ba naman? Kung tutuusin, wala kang pinagkaiba sa asong bantay kung ako. Mga ad ng pop future. Panatilihin ka sa isla na ito." Nanatiling tahimik si Chinyu. "Halika," patuloy ng pangatlong prinsesa, "tawagin mo akong Panginoon, at papayagan kita." Hindi pa rin nagsasalita si Chinyu na parang hindi niya narinig. Binibigyan kita ng pagkakataon. Galit na galit ang ikatlong prinsesa at sinabing, "Sumasang-ayon ka ba?" Sumulyap si Chinyu sa kanya at nginisyan, "Huwag mo nang isipin iyon." Nagdilim ang mukha ng ikatlong prinsesa nang malamig siyang tumingin kay Chinyu at sinabing, "Baliin ko ang mga paa at ngipin mo kung hindi ka sumasang-ayon. Tingnan natin kung hanggang kailan mo ito mapapatuloy. Hanggat hindi mo ako papatayin, huwag mo nang isipin iyon," malamig na sabi ni Chinyu. Nang makita ang nangyari, ang mga tao sa gilid ay nagmamadaling lumapit at pinayuhan siya, "Gawin mo lang ang gusto ng ikatlong prinsesa. At least mababawasan ang paghihirap mo, di ba?" Walang sinabi si Chinyu na walang takot sa kanyang mukha na lubhang napinsala. Tuldok. Ang pangatlong prinsesa ay nagalit, hindi naglakas loob siyo na maging pabaya. Sa isip niya, walang tigil na nagsasalpukan ang dalawang gintong ningning. Magkapantay ang dalawang puwersa at parang nasa isang stalemate. Pawis na pawis si Chinyu. Puno ng pawis ang kanyang mukha, at sobrang sakit. Hindi magtatagal ay papayag kang maging asong bantay. Pagdating ng panahong iyon, itatanim ko ang aking kalooban sa iyong isipan. Pagmamalaki ng ikatlong prinsesa. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Hindi siya nang ahas na maging pabaya. Pinipigilan niya ang kanyang hininga sa malalim na konsentrasyon, sinusubukan ang kanyang makakaya upang labanan ang puwersa. Ang ikatlong prinsesa ay tinapok ang ulo ni Chinyu at nakangiting sinabi, "Magsagawa ng mabuti, at baka bigyan pa kita ng 2 pang buto para makakain."
Pagkasabi nito, lumingon ang ikatlong prinsesa sa isang semi-saint sa tabi niya at sinabi, mula bukas, baliin mo ang isang daliri niya. Bahagyang yumuko ang semi-saint sa tabi niya at nagsabi, noted, third princess. Ang ikatlong prinsesa ay tumalikod at saka umalis sa panahong ito, ang palasyo sa hindi kalayuan ay unti-unting naibalik ang lahat sa palasyo. Makinig ka sa pangatlong prinsesa para hindi ka maghirap. Kung hindi, dapat mong iwanan ang pamilya yan sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang pagkawala ng iyong buhay, paalala ng semi-saint. Hindi umimik si Chinyu. Tumutulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo, at sinusubukan niyang labanan ang lahat. Sa kabutihang palad, ang primordial spirit ni Chinyu ay naging mas malakas pagkatapos lamunin ng mga primordial spirits. Kung hindi malalaman ni Chin kung ano ang kadena. Ang nakakatakot na kapangyarihan na kanilang pinalabas ay umaatake sa kanyang primordial spirit kahit na sa isang buong araw at gabi, hindi makawala si Chinyu sa kontrol ng mga kadena patungo sa palasyo. Nang sumunod na araw, dumating ang semi-saint sa isla ng Shuang ayon sa kahilingan ng ikatlong prinsesa. Nakatingin kay Chinyu na naka-cross-legged sa harap niya, medyo nagulat siya. Mayroon kang kakayahan, hinawakan ng semi-saint ang kanyang baba at sinabi sa mahinang boses. Walang sino man ang maaaring tumagal ng isang araw at isang gabi sa ilalim ng chain na ito, lalo na sa isang lugar tulad ng Shuang Island. Inilagay ng semi-saint ang kanyang kamay sa kadena. Sa pamamagitan ng kadena, direktang nakikita ng semi-saint ang primordial spirit ni Chinyu. Nang makita niya ang komprontasyon ng dalawang puwersa ay lalong tumindi ang pagtataka sa kanyang mga mata. Napakalakas ng kapangyarihan ng primordial spirit, sabi ng semi-saint sa mahinang boses. Pagkatapos, umiling siya at sinabing, sa kasamaang palad, ito ay isang matigas na pagtutol sa huli. Walang ibang sinabi ang semi-saint. Gaya ng bili ng ikatlong prinsesa, binali niya ang isa sa mga daliri ni Chinyu at bumalik sa palasyo. Sa palasyo, ang ikatlong prinsesa ay nakaupo sa kanyang trono na nakakros ang mga paa. Siya ay ngumunguya ng isang walang kamatayang prutas mula sa kung saan, mukhang napakasaya. Sa kanyang harapan, buong lakas na sumasayaw ang isang grupo ng mga tao. Mayroong parehong mga lalaki at babae, at lahat ay gumaganap ng labis na hindi magandang tingnan na mga paggalaw. Ang sino mang makakakita sa kanila ay makakaramdam ng labis na hindi komportable, ngunit ang ikatlong prinsesa lamang ang tila interesado. Lumapit ang semi-saint sa ikatlong prinsesa at kinuha ang daliri ni Chinyu. Ikatlong prinsesa, ito ang daliri ng bata mula sa Shuang Island, sabi ng semi-saint. Oh, hindi man lang ito nilingga ng pangatlong prinsesa at itinapon na lang ito sa basurahan. 1,912 asking for someone by name. Sa sandaling ito, tila may naisip ang ikatlong prinsesa. Tumingin siya sa semi-saint at sinabing, kumusta ang batang iyon? Umiling ang semi-saint at sinabing, matigas ang batang iyon. Talk. Gumuso ang ikatlong prinsesa. Gusto kong makita kung gaano siya katagal. Pagkasabi noon, pinagpag ng pangatlong prinsesa ang kadena sa kanyang harapan. Si Chinyu, na nasa malayo sa isla ng Shuang, ay biglang nanginginig, at isang matinding sakit ang kumalat sa kanyang katawan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at hindi nang ahas na magambala kahit kaunti, sa takot na ang ikatlong prinsesa ay magtanim ng kanyang kalooban sa kanyang primordial na espiritu. Pagkaraan ng isa pang araw, si Chinyu ay lumalaban pa rin ng matigas ang ulo. Inalis muli ng semi-saint ang isang daliri niya. Sa sumunod na 3 araw, ang primordial spirit ni Chinyu ay hindi pa rin naaalis ng kadena. Gaano man siya pinahirapan ng mga tao ng ikatlong prinsesa, hindi nila maaapektuhan ang kanyang daw-isip. Di man medyo matigas ang batang ito, sumpa ng ikatlong prinsesa. Sa pagtingin kay Chinyu na may punit-punit na damit, isang bakas ng kasamaan ang sumilay sa kanyang mukha. Sa isang pag-iling ng kanyang palad, naglabas siya ng isang pilak na karayom. Hehe. Gusto kong makita kung gaano kakatagal. Pinitik ng ikatlong prinsesa ang pilak na karayom sa kanyang kamay, at tumagos ito sa pagitan ng mga kilay ni Chinyu.
Sa sandaling tumusok ang pilak na karayom, biglang humigpit ang katawan ni Chinyu. Parang sesubog ang utak niya, at sobrang sakit. Sa ilalim ng dobleng pagpapahirap, ang divine sense ni Chinyu ay agad na naapektuhan. Sa sandaling siya ay bahagyang nagambala, ang puwersa ng Kedena ay nagsimulang magpuwersa patungo sa primordial spirit ni Chinyu. Nagpakawala si Chinyu ng isang masakit na panaghoy. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinubukan ang kanyang makakaya upang labanan ang puwersa. Tingnan natin kung gaano kakatagal, pagmamalaki ng ikatlong prinsesa. Gamit ang kanyang kamay, inakay niya ang lahat. Sa ilalim ng gayong pagpapahirap, hindi na mukhang tao si Chinyu. Nakakakilabot ang itsura niya. Sa gabi, ang malamig na hangin ay umihip na parang kutsilyo. Sumasakit ang pisngi ni Chinyu. Sa huli, hindi na nakayanan ni Chinyu. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at mabilis na inilabas ang maliit na bote ng mga primordial spirit na naipon niya mula sa kanyang special magic artifact. Wala akong choice ngayon. Kung magpapatuloy ito, magiging alipin niya ako. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Pinigilan niya ang kanyang panloob na mga demonyo sa matinding kahirapan. Kaya natural na ayaw niyang gamitin. Muli ang lihim na pamamaraan ni Satanas. Gayunpaman, walang ibang pagpipilian si Chinyu. Nakatingin sa maliit na bote ng mga primordial spirit na nasa harapan niya, hindi nagpahuli si Chinyu at mabilis na nilunok silang lahat. Matapos lamunin ang bote ng mga primordial spirit, biglang lumakas ang kapangyarihan ng primordial spirit ni Chinyu. Ang maliit na gintong figurine sa kanyang isipan ay nagbuga ng matinding liwanag. Isang nakakatakot na kapangyarihan ang sumabog at dumiretso sa kedena. Boom! Naramdaman lang ni Chinyu ang isang malakas na kalabog sa kanyang ulo. Ang kedena ay nabasag ng primordial spirit ni Chinyu sa isang suntok. Kasabay nito, ang kedena sa leeg ni Chinyu ay nabasag at naging alikabok. Sa kabilang dulo, ang kedena na nakatali sa trono ay naputol din at naging alabok. Nakahinga ng maluwag si Chinyu. Pinunasan niya ang pawis sa noo, pinagpag ang katawan, at pilit na inilabas ang pilak na karayom. Pagkatapos ng lahat ng ito, sa wakas ay nakahinga ng kaunti si Chinyu. Pagtingin sa kamay niyang may putol na mga daliri, nanlamig ang mukha niya. Siya ay napakabata, ngunit mayroon siyang masasamang pag-iisip, hindi napigilan ni Chinyu na sabihin ng malamig. Ang ganitong uri ng kasamaan ay likas. Puno ito ng kawalang interes sa buhay na walang kaunting paggalang. Sa kasamaang palad, siya ang ikatlong prinsesa ng pamilya yan. Walang makakontrol sa kanya. Nang sumunod na araw, napatingin ang ikatlong prinsesa sa naputol na kedena at natigilan ng kalahating segundo. Sira! Anong nangyayari? Tinitingnan ng naputol na kedena sa lupa, galit na sinabi ng ikatlong prinsesa, pumunta ka sa Shuang Island. Ngayon, sa utos ng ikatlong prinsesa, isang grupo ng mga tao ang sumugod sa Shuang Island. Sa Shuang Island, ang mga damit ni Chinyu ay punit-punit, at ang kanyang panloob na chi ay mahina. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay tuwid at puno ng enerhiya. Ang ikatlong prinsesa ay tumakbo kay Chinyu. Inabot niya ang kanyang kamay, hinawakan ang leeg ni Chinyu, at idiniin siya sa bato. Mayroon kang kakayahan. Talagang sinira mo ang aking banal na kedena ng pakiramdam, marahas na sabi ng ikatlong prinsesa. Kahit na ang ikatlong prinsesa ay matigas ang ulo, hindi siya mahina. Ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay ay napakalakas, at nahihirapang huminga si Chinyu. Well. Suwayan ka, no? Fine. Tumingin ang ikatlong prinsesa sa semi-saint sa tabi niya. Tugpuin siya sa ilalim ng purgatorio. Sabi ng pangatlong prinsesa na may masamang tingin. Bahagyang kumunat ang noo ng semi-saint. He then cupped his hands and said, "Third princess, member na siya ng Yan family." May ginawa siya para sa Yan family sa pagbabantay sa Shuang Island. Bakit hindi? Kalimutan na lang natin. Pinandilatan siya ng third princess at pinagalitan, "Stop talking nonsense. Pilasan mo at sugpuin mo siya sa purgatorio." Kung gagamit tayo ng purgatorio, malamang, isang malalim na boses. Wala akong pakialam. Kung baldado siya, hayaan mo na. At most, kukuha na lang ako ng iba.
Marahas na sabi ng ikatlong prinsesa. Nang makitang hindi gumagalaw ang semi-saint, ang pangatlong prinsesa ay napag-alitan ng malakas, kung hindi ka pa rin kumikilos, sugpuin din kita. Mamantong hininga ang semi-saint at inilabas ang purgatorio. Isang maliit na pagoda ang lumitaw sa kanyang palad. Ang pagoda ay nagbuga ng parang apoy na ningning, at isang nakakapasong init ang tumama sa mukha ni Chinyu. Anak, may pagkakataon ka pa kung humingi ka ng tawad sa ikatlong prinsesa ngayon, malamig na sabi ng semi-saint. Tiningnan ni Chinyu ang pagoda sa kanyang kamay at nakaramdam ng matinding panganib. Talagang hindi simple ang pagoda na ito. Gayunpaman, hindi kusang loob na maging alipin niya si Chinyu. Huwag mo siyang kausapin ng walang kaparerekan. Pilasan mo at sugpuin mo siya. Marahas na sabi ng ikatlong prinsesa. Ang semi-saint ay walang pagpipilian kundi gamitin ang purgatorio sa kanyang kamay upang sugpuin si Chinyu. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Dahan-dahan siyang bumangon at tahimik na ginamit ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan, nagpaplanong lumaban ng buong lakas. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang sinag ng liwanag ang dumaan at itinulak ang pagoda sa gilid. Sino ang nangahas na makialam sa negosyo ko? Nang makita ito, galit na galit ang ikatlong prinsesa. Iniwas niya ang kanyang tingin sa malayo at nakita niya ang isang matanda na lalaki na naglalakad. Ang taong ito ay walang iba kundi si Uncle Yan sa tabi ni Yan Rozo. Nang makita si Uncle Yan, sabay-sabay na yumuko ang lahat at binati siya, Uncle Yan. Hindi pinansin ni Tiyo Yan ang mga tao at naglakad patungo sa ikatlong prinsesa. Gumiti siya at yumuko, greetings, third princess. Sumimangot ang ikatlong prinsesa at malungkot na sinabi, Tito Yan, ano ang ginagawa mo? Sumulyap si Uncle Yan kay Chinyu at walang pakialam na sinabi, ang santo ay partikular na humiling kay Chinya na pumunta sa Mount Donghuang. Humihingi ako ng pangunawa ng third princess. Nang marinig ito, hindi napigilan ng ikatlong prinsesa na sabihin ang madilim na mukha, Saintess. Saintess. Siya na naman. Siya ay isang taong walang matibay na pundasyon na patuloy na lumalaban sa akin. Nakakainis. Tito Yan, kung wala na siya, sino ang magbabantay sa isla ng Zaihunag na ito? May lumapit at naguguluhan na nagtanong. Sinabi ng Saintess na sapat na upang pumili ng isa sa inyo para bantayan ang isla ng Shuang, nakangiting sabi ni Uncle Yan. 1913 Mount Donghuang ng Yan Rozo. Nang marinig ito, mabilis na umatras ang mga tao sa paligid dahil sa takot na maging bantay ng isla ng Shuang. Kasunod nito, tumingin si Tiyo Yan sa ikatlong prinsesa at sinabing, Ikatlong prinsesa, aalisin ko muna siya. Hindi. Ang pangatlong prinsesa ay mabilis na tumayo sa harap ni Tiyo Yan at sinabing may labis na pagkadismaya, wala akong pakialam sa santo. Hindi ako. Naniniwalang gagawin ng aking ama ang anumang bagay sa akin para sa isang tagalabas. Hindi naman nagalit si Tiyo Yan. Napangiti siya at sinabing, Third Prinsesa, baka mali ang pagkakaintindi mo. Bagamat, hindi kasing laki ng padre de pamilya ang kapangyarihan ng santo, pangalawa lang ito sa kanya. Karapatan niyang pakilusan ang sinuman, kasama ka. Kahit ang iyong ama ay hindi siya mapipigilan. Bagamat nag-aatubili ang ikatlong prinsesa, wala siyang pagpipilian sa harap ng bakal na pamumuno ng pamilya Yan. Sige. Maaari mo siyang kunin, ngunit hindi ka maaaring pumili ng sinuman mula sa grupo ng aking mga tao upang maging bantay. Kailangan mong magpadala ng isa pa, sabi ng ikatlong prinsesa. Nang marinig ito ni Tiyo Yan, bahagya siyang nagulat at sinabing, hindi ko akalain na ganoon pala ang konsiderasyon ni third princess sa mga tao mo. Isipin mo ang aking mga A*S. Pagod na akong makipaglaro sa grupong ito ng mga tao. Mabilis na hanapin ako ng isa pa, at kailangang maging kasing pangit niya siya. Sabi ng ikatlong prinsesa na may masungit na ekspresyon. Walang magawa si Tiyo Yan sa kanya, kaya napangiti na lang siya at sumang-ayon, sige. Ako na ang bahala dito. Walang ibang sinabi ang pangatlong prinsesa. Lumapit siya kay Chinyu, pinaikit ang kanyang mga mata, at sinabing, ang swerte mo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Huwag mong isipin na wala akong magagawa sa iyo dahil lang sa nagpunta ka sa Mount Donghuang.
Hindi pa ako naiinip sa iyo. Hindi umimik si Chinyu. Ayaw niyang kausapin ang ikatlong prinsesa. Tara na. Lumapit si Uncle Yan kay Chinyu. Ma'am, sagot ni Chinyu. Tumayo siya at sinundan si Uncle Yan palabas ng Shuang Island. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Chinyu ay labis na naguguluhan. Bakit siya partikular na tinanong ni Rozo? Ang kanyang pagganap sa mga hagdan ng bato ay hindi pambihira, kaya walang makakaalala sa kanya. Sa pag-iisip nito, tumingin si Chinyu kay Uncle Yan at pansamantalang sinabi, "Salamat, Uncle Yan, sa paglayo sa akin mula sa Shuang Isla." Gayunpaman, hindi umimik si Uncle Yan na parang wala siyang narinig na kahit ano ay nanatiling tahimik si Chinyu. Sinubukan niyang ipadala ang kanyang divine sense para maramdaman ang panloob na chi ni Uncle Yan. Bumungad sa mukha ni Chinyu ang kanyang pagkabigla. Ang panloob na chi ni Uncle Yan ay kasing lakas ng dagat, at hindi niya masyadong matukoy ang kanyang lakas para sabihin na ito ang unang pagkakataon na nakatagpo si Chinyu ng ganoong panloob na chi, bukod sa Flower Granny at Dinlay, malamang na walang mas makapangyarihan kaysa kay Uncle Yan, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, nagsalita si Uncle Yan na nakaharap kay Chinyu, tahimik niyang sinabi, "Alam ni Miss Yan na dumating ka sa pamilya Yan." Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Baka pinagmamasdan siya ni Yan Ruozo pero bakit hindi niya ito napansin noon? Hindi mapapansin ang anumang bagay sa Shuang Island ay medyo malayo sa Mount Donghuang kahit na si Uncle Yan ang nangunguna, matagal pa rin itong marating, ni Chinyu o ni Uncle Yan ay walang sinabi. Tila walang magandang impresyon si Uncle Yan kay Chinyu. Ang kanyang ekspresyon ay napakalamig, at walang emosyon na makikita. Sa mga mata ni Uncle Yan, si Chinyu ay isang pasanin na maaaring makaladkad kay Yan Ruozo sa kailaliman. Sa makatuwid, hindi humingi ng snob si Chinyu ngunit sinundan lang siya sa Mount Donghuang. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay nakarating na ang dalawa sa paligid ng Mount Donghuang. Kung ikukumpara sa pagkatiwangwang ng isla ng Zaihunag, ang lugar na ito ay nakahiwalay lamang. May mga lunti ang bundok at malinaw na tubig. At ang panloob na chi ay masigla. Isang kaaya-ayang halimuyak ang umanib sa ilong ng isang tao, na nagpapaginhawa at masaya. Hindi tulad ng palasyo ng ikatlong prinsesa, walang marangyang palasyo si Yan Ruozo. Kinuha niya ang lupa bilang kanyang higaan at langit at tuldok. Lupa bilang kanyang kumot. Kahit saan siya dumaan ay ang kanyang cultivation ground. Nakarating na kami. Medyo malamig at marangal ang boses ni Uncle Yan, dahilan para matakot ang isa. Dahan-dahan siyang lumingon, walang balak na tumungo sa Mount Donghuang. Di man. Napaisip si Chinyu. Marahil ay may iba pang intensyon si Tio Yan. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado at nakangiting tumingin kay Tito Yan. Ang pangit na mukha ni Chinyu, kasabay ng pagpapahirap ng ikatlong prinsesa, ay nagmukhang labis na nakakatakot ang kanyang ngiti. Hindi napigilan ni Tio Yan na bahagyang sumimangot. Pagkatapos ay ibinaling niya ang mukha sa gilid. Tito Yan, anong problema? Nagkusa si Chinyu na magtanong. Malamig na ngumuso si Tio Yan at sinabing, "Kaunting payo lang ang ibibigay ko sa iyo. Huwag mong kalagkarin si Miss Yan pababa. Alam ko ang background mo. Mahal na mahal ka ni Miss Yan. Sa totoo lang, wala akong magagawa sa iyo. Gayunpaman, kung malaman kong magdadala ka ng kapahamakan kay Miss Yan. Balang araw, mawawala ka sa mundong ito kahit kailangan kong ipagsapalaran ang buhay ko." Pagkatapos sabihin ito, hindi na binigyan ni Uncle Yan si Chinyu ng pagkakataon na magsalita at mabilis na tumungo sa Mount Donghuang. Si Chinyu ay hindi nang ahas na magantala at mabilis na sumunod sa kanya. Ang Mount Donghuang ay napakalawak. Ito ay magandang tanawin. Ang mga hindi kilalang mamahaling puno ay nasa lahat ng dako, at ang panloob na chi na nagmumula sa mga puno ay nagpapaginhawa sa isang tao. Pinangunahan ni Uncle Yan si Chinyu sa mga lambak ng bundok. Matapos dumaan sa kagubatan, at sa wakas ay nakarating sa gilid ng isang bangin. Sa sandaling ito, nakaharap sa kanilang dalawa ang likod ng isang babae. Ang kanyang likod ay fair, kumikinang, at translucent, tulad ng suet jade. Ang taong ito ay walang iba kundi si Yan Ruozo.
Pinigilan ni Chinyu ang pananibik sa kanyang puso at sinubukang manatiling kalmado. Miss Yan? Dinala ko na siya dito, sabi ni Uncle Yan habang bahagyang nakayuko. Sige, Tiyo Yan. Pwede ka nang umalis. Lumingon si Yan Ruozo. Ang medyo malamig niyang mukha ay nakakapigil hininga. Dahil siya ay tumuntong sa landas ng paglilinang, si Yan Ruozo ay nagkaroon ng higit na makalangit na aura ngayon, at siya ay parang isang tunay na diwata. Miss Yan, mangyaring mag-ingat, sabi ni Uncle Yan sa malalim na boses. Pagkasabi nito, umatras si Tiyo Yan. Gayunpaman, hindi mapalagay si Chinyu. Walang alinlangan na si Tiyo Yan ay tiyak na nagtatago sa dilim, tahimik na pinapanood sila. Nang makita ang alertong ekspresyon ni Chinyu, mahinang sinabi ni Yan Ruozo, huwag kang mag-alala, isa sa atin si Tiyo Yan. Nakahinga ng maluwag si Chinyu. Mabilis siyang naglakad pasulong ngunit huminto pagkaraan ng 2 hakbang. Hindi, ang pangit kong mukha. Natatakot akong takutin ko siya, naisip ni Chinyu sa sarili. Habang tumatakbo ang mga iniisip ni Chinyu, dumating na si Yan Ruozo sa kanyang harapan. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng halimuyak na umaatake sa pang-amoy. Napakaganda nito. 1,914 na palayain. 1 buwan ang lumipas. Oras na para magamit ni Chinyu ang pamamaraan upang muling baguhin ang kanyang hitsura. Anong ginagawa mo? Pamulong si Yan Ruozo sa tenga ni Chinyu, na nalilito. Tinapin ni Chinyu ang kanyang pangit na mukha at sinabing, masyadong pangit. Palitan ko muna ang mukha ko. Kung babaguhin mo ang mukha mo ngayon, sino sa pamilya yan ang makakakilala sa iyo? Magiging mahirap kung mahuli ka bilang isang assassin. Panunokso ni Yan Ruozo sa gilid. Pinag-isipan ito ni Chinyu at nakitang may katuturan ito. Kung gayon ano ang gagawin ko? Sabi ni Chinyu habang tinatakpan ang kanyang mukha. Inabot ni Yan Ruozo at hinaila ang kamay ni Chinyu. Agad na natarante si Chinyu at hindi namamalayang gustong takpan ang kanyang mukha. Sige, sa tingin mo ba may pakialam ako dito? Tanong ni Yan Ruozo. Nag-isip sandali si Chinyu at sumang-ayon sa kanya. Hindi naman kasi siya kagwapuhan noon. Kung ikukumpara sa mga anak ng mga aristokratikong pamilya, napakalayo niya. Sa pag-iisip nito, binitawan ni Chinyu ang kanyang mga kamay. Sa pagtingin sa mukha ni Chinyu, hindi mapigilan ni Yan Ruozo na tumawa ng palihim. Napakapangit ba? Tanong ni Chinyu. Hindi. Sa tingin ko ay ayos lang, winagayway ni Yan Ruozo ang kanyang mga kamay at sinabi. Mabuti yan, tugon ni Chinyu. Hindi napigilan ni Chinyu na magtanong, ikaw. Nagpadala ka ba ng mga tao para subaybayan ako? Hinawakan ni Yan Ruozo ang kanyang baba at nag-isip sandali bago sinabing, masasabi mo iyon, ngunit hindi talaga. Gusto sana ni Chinyu na magtanong ngunit naramdaman niyang hindi na ito kailangan matapos itong isipin. Kaya napangiti siya. Malakas ang loob mong pumunta sa pamilya yan. Inabot ni Yan Ruozo at kinurot ang mukha ni Chinyu. Para makita ka, hindi ako natatakot kahit na kailangan kong dumaan sa impyerno o mataas na tubig, tumawa si Chinyu. Talaga? Oo. Matapos marinig ang mga salita ni Chinyu, hinailan ni Yan Ruozo ang kamay ni Chinyu, tumayo, at sinabing, sige. Ligtas ka sa Mount Donghuang. Sa ngayon, walang makakaalam. Tumango si Chinyu, ngunit sa sumunod na segundo, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Hindi ko alam kung bakit. Pakiramdam ko ay nagkakaroon tayo ng hindi tamang relasyon, may emosyong sabi ni Chinyu. Di man asawa niya ito, ngunit kailangan niyang itago ito. Ang pakiramdam na ito ay talagang hindi kasiya siya. Ikaw, tanga. Tumawa si Yan Ruozo. Huwag kang mag-overthink. Dahil nandito ka na, manatili ka na lang. Mas magiging komportable ako sa pag-aalaga sa iyo. Hindi ko na kailangan ng mag-aalaga sa akin. Sabi ni Chinyu, hindi kumbinsido. Talaga? Tanong ulit ni Yan Ruozo. Oo. Sa pagkakataong ito, seryosong sumagot si Chinyu. Itinago niya ang kanyang panloob na chi. Kaya hindi makita ni Yan Ruozo ang lakas ni Chinyu sa sandaling ito. Sa kabutihang palad, nagpadala si Yan Ruozo ng isang tao upang bantayan si Chinyu.
Sa makatuwid, natural na alam niya ang pagganap ni Chinyu. Huwag na nating pag-usapan yan. Tumayo si Yanruozo, hinayla si Chinyu, at mabilis na naglakad papunta sa bangin. Nakatayo dito, halos matatanaw ng isa ang buong Jongzhou at makita ang lahat ng magagandang tanawin. Maging si Chinyu ay hindi maiwasang maakit sa background na nasa harapan niya. Tinanaw niya ang malaking Jongzhou at Bangulong, ang ganda ng tanawin. Natigilan si Chinyu. Tumingin sa ibaba mula sa itaas, napakaganda nito na medyo hindi totoo. Habang si Chinyu ay nakatingin sa magandang tanawin, si Yanruozo ay nakahawak sa kanyang baba at tahimik na nakatingin kay Chinyu. Sumili ang ngiti sa kanyang magandang mukha. Wala pang ibang nakakita ng ganyang ngiti. Sa sandaling ito, biglang tumalikod si Yanruozo at sumandal sa balikat ni Chinyu. Bahagyang natigilan si Chinyu. Tumingin siya kay Yanruozo, na nasa kanyang mga bisig at nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng seguridad. Tinubukan din ni Chinyu na abutin ang kanyang kamay at marahang inilagay ito sa baywang ni Yanruozo. Tahimik na nakaupo ang dalawa at nagkwentuhan tungkol sa lahat. Wala sa kanila ang nagbanggit ng anuman tungkol sa paglilinang. Sa dilim, hindi napigilan ni Tioya na sumimangot. Lalo na nang makita niyang nakayakap si Chinyu kay Yanruozo. Gusto talaga niyang patayin si Chinyu gamit ang sarili niyang mga kamay. Malamig na singgal ni Uncle Yan. Pero sa huli, nagpigil siya. Pagsapit ng gabi, sinunod ni Chinyu ang ginawa ni Juo. Nagsimula siyang mag-ihaw ng karne sa gilid ng bangin. Nakuha ni Yanruozo ang seasoning mula sa kung saan at iwinisik ito sa karne, at agad itong naging napakasarap. Kumagit si Chinyu at hindi maiwasang mamangha. Ito ang lasa tulad ng mga skewer na kinain ko dati. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga labi. Ganoon din ang naramdaman ko. Paulit-ulit na tumanggaw si Yanruozo. Nabahira ng mantika ang bibig niya, at hindi siya mukhang babae. Habang ginagawa nila ito, mas naging malungkot si Uncle Yan, na nakikita ang lahat ng ito sa dilim. Ang Chinyu na ito ay tiyak na magdudulot ng pinsala kay Miss Yan. Hindi napigilan ni Tio Yan ang magmura. Sa mga sumunod na araw, ginugol ni Chinyu at Yanruozo ang kanilang oras sa pamamasyal. Ibinigay pa ni Yanruozo ang lahat ng kanyang mga table tasks at kayamanan. Kay Chinyu, ang isang banal na damo lamang ay maaaring magdala ng hindi maisip na mga epekto. Ang dalawa ay parang isang tunay na mag-asawa, na medyo kakaiba sa Mount Donghuang. Sa kabutihang palad, walang masyadong tao sa Mount Donghuang. Sa makatuwid, walang nakatuklas kay Chinyu. Sa loob ng 5 araw, sumuko sina Yanruozo at Chinyu sa kanilang paglilinang. Hindi na nakatiis si Tio Yan na nagtatago sa dilim. Mabilis siyang lumabas sa dilim. Sa sandaling ito, nakahiga sa damuhan sina Chinyu at Yanruozo. Hinawakan ni Chinyu ang kamay ni Yanruozo at iniisip ang hinaharap. Talagang maganda ang tanawin ng Mount Donghuang. Pagkatapos nating i-book ito, maaari na tayong manirahan dito ng hiwalay, ungol ni Chinyu. Umiling si Yanruozo at sinabing, hindi. Nasusuka na ako sa lugar na ito. Pumunta tayo sa ibang lugar. Totoo iyon. Pagkatapos ay ilalabas kita sa banal na rehiyon mamaya. Hahanap ako ng hindi nakatirang planeta kung saan tayo maninirahan, sabi ni Chinyu na may seryosong tingin. Nang marinig ito, kumagalpak ng tawa si Yanruozo. Hindi ba't masyadong maluho para tayong dalawa lang ang mamuhay sa isang planeta? She rolled her eyes at sinabing, hindi naman. In the future, nakakagawa tayo ng mga bata kapag wala tayong gagawin. Hindi ba't magiging masigla kung gagawa tayo ng ilang daang anak? Gumisi si Chinyu at sinabi, pumunta ka sa impyerno. Kumilos si Yanruozo nang may kalokohan at tinapik si Chinyu. Hindi na nakatiis si Tio Yan. Lumakad siya pasulong at sinabing may madilim na mukha, Miss Yan, 8 araw ka nang hindi nagsasaka. Tuldok. Kinabukasan ay ang ika-28 na seremonya ng binyag. Dapat mong simulan ang paghahanda ng iyong sarili. Nang marinig ang boses ni Uncle Yan, mabilis na umupo si Chinyu, hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Nakangiting sabi ni Yanruozo, Tito Yan, huwag kang mag-alala.
Nagawa ko na ang mga kinakailangang paghahanda. Ibinuko ni Uncle Yan ang kanyang bibig at sinabing, Miss Yan, ikaw. Huwag mong kalimutan ang iyong pagkakakilanlan. Ang iyong buhay nitong mga ilang araw, ay talagang medyo mapangahas. Huwag kang mag-alala, Tiyo Yan. Alam ko kung ano ang dapat kong gawin, mapaglarong sabi ni Yan Rozo. Ibinuko ni Uncle Yan ang kanyang bibig at medyo malungkot na sinabi, Miss Yan, hindi ka pa naging ganito dati. 1915 ang rebellious Yan Rozo. Uncle Yan ay bumantong hininga ng bahagya, at isang walang magawang ekspresyon ang nagpakita sa kanyang mukha. Kasunod nito, gaya ng dati, hindi sineseryoso ni Yan Rozo ang mga salita ni Uncle Yan. Para siyang isang suwail na bata na sa wakas ay nakahanap ng ginhawa at kawalang galang. Nang gabing iyon, nakahiga sina Chinyu at Yan Rozo sa damuhan at nakatingin sa mga matingkad na bituin sa kalangitan. Napakalapit nito. Para akong makakahawak ng mga bituin, sabi ni Yan Rozo habang iniunat niya ang kanyang kamay. Alin ang gusto mo? Pipiliin kita sa hinaharap. Nakangiting sabi ni Chinyu. Gusto ko ang bawat isa sa kanila. Lumingon si Yan Rozo at tumingin kay Chinyu. Magkaharap ang isa't isa, sa sobrang lapit nila ay naririnig nila ang paghinga ng isa't isa. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Chinyu habang nakatingin sa napakagandang mukha. Nagkatinginan ang dalawa sa ganitong paraan, at ang distansya sa pagitan nila ay lumalapit. Inabot ni Chinyu at ipinulupot ang kanyang mga braso sa baywang ni Yan Rozo, dahan-daang dumidikit ang labi nito sa labi niya. Napakalambot ng mga labi ni Yan Rozo, at para siyang humahalik sa isang marshmallow. Ang kanyang mamasa-masa na labi ay naging dahilan para ayaw ni Chinyu na umalis ng mahabang panahon. Ang dalawa ay talagang lumampas sa dagat. Namumula ang mukha ni Uncle Yan, at mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Buti na lang at wala na silang nagawa. Bumitaw sila sa isa't isa at tumangala sa mabituing kalangitan. Chinyu? Lumabas tayo para maglaro, biglang sabi ni Yan Rozo. Lumabas para maglaro. Natigilan si Chinyu. Saan tayo pupunta? Iwan mo na ang pamilya yan at pumunta ka na lang kahit saan. Pero kumain tayo ng masarap. Paano na? Tuwang-tuwang sabi ni Yan Rozo. Habang sinasabi niya ito, parang kumikinang ang mga mata niya. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay mas maliwanag pa sa mga bituin sa langit. Alam na alam ni Chinyu na ang buhay ni Yan Rozo ay lubhang nakapanlulumo. Masyadong maraming pag-asa ang inilagay sa kanya. Noon, sa Earth, siya ang binibini ng pamilya Yan. Ngayong nakarating na siya sa Holy Region, ang pamilya Yan ng Holy Region ay hindi kinakailangang nagpabigat sa kanya ng napakaraming responsibilidad. Ang kalayaan ay tila walang kinalaman sa kanya. Sige, pero pwede ba tayong umalis? Tanong ni Chinyu. Hindi natin kaya, ngunit maaari tayong lumabas at bumalik bago pa nila ito matuklasan. Mahinang sabi ni Yan Rozo. Ma'am, may mga problema ba? Kung matuklasan nila ito, may gagawin ba sila sa iyo? Pansamantalang tanong ni Chinyu. Kung gayon ito ay magiging mas masaya at kapanapanabik. Nagmamadaling sabi ni Yan Rozo. Sige. Tumigil si Chinyu sa pag-iisip tungkol dito at agad na pumayag. Para makaalis sa Mount Donghuang, kailangan nilang dumaan sa hadlang ni Uncle Yan. Gayunpaman, tila walang kapaguran si Tiyo Yan. Kanina pa siya nagtatago sa dilim at pinagmamasdan silang dalawa. Kaya hindi sila makahanap ng anumang mga pagkakataon. Mukhang hindi makatutuhanang lumabas. Dapat ko bang isama si Uncle Yan? Pabirong sabi ni Chinyu. Mabilis na umiling si Yan Rozo. No. Not to mention kung papayag siya. Kahit papayag siya, ayoko siyang isama. Gusto ko ng date na kaming dalawa lang. Habang pinag-uusapan ito ni Yan Rozo, lalo siyang nasasabik. Ito ay isang ordinaryong bagay lamang sa mata ng mga tao. Gayunpaman, para kay Yan Rozo, para itong isang malaking pakikipagsapalaran. May idea ako. Sa sandaling ito, nagliwanag ang mga mata ni Yan Rozo. Tuwang-tuwang sabi niya, pupunta ako sa bloodline baptism bukas. Babasahin ko. Si Uncle Yan na may naghahanap sa kanya at pananatilihin siya sa Central Saint Hall.
Walang alinlangan, ang Central Saint Hall ang core ng pamilya Yan, at ito ang lugar kung saan nagpahinga ang banal na Panginoon. It's settled. Hintayin mo ang good news ko bukas. Tuwang-tuwang sabi ni Yan Rozo. Sige, tapos na. Tumango si Chinyu at sinabi. Nang sumunod na araw, sa pangunguna ni Uncle Yan, umalis si Yan Rozo sa Mount Donghuang at nagmamadaling pumunta sa Central Saint Hall. Nag-iisa si Chinyu sa Mount Donghuang, naghihintay ng magandang balita mula kay Yan Rozo. Sa tanghali, isang napakaliwanag na liwanag ang bumungad sa gitna ng pamilya Yan. Ang liwanag ay sumikat sa kalangitan at nagkalat ang lahat ng ulap. At pagkatapos, isang sinag ng liwanag ang kumalat mula sa Central Saint Hall. Ilang sandali lang, nasakop na nito ang buong pamilya Yan. Ang liwanag na ito ay parang isang pagpapala mula sa langit, na nagpapaulan sa lahat at nagdudulot ng hindi mapapantayang komportableng pakiramdam. Pinuksan ni Chinyu ang kanyang mga braso, at bumukas ang lahat ng mga butas sa kanyang katawan. Ang lahat ng panloob na chi ay pumasok sa kanyang katawan, at maging ang kanyang banal na pakiramdam ay pinahusay sa sandaling ito. Ito ay isang pambihirang pakiramdam na parang naiintindihan niya ang dakilang Dao, at ang kanyang puso at kaluluwa ay napakadalisay at kalmado. Gayunpaman, ang glow ay hindi nagtagal. Sa loob lamang ng ilang minuto, nawala ito ng walang bakas. Dapat ay bloodline baptism ito ng pamilya Yan. Kung ang liwanag na ibinubuga ng bautismo sa linya ng dugo ay may kakilakilabot na epekto, ang pagsulong na dala ng binyag kay Yan Rozo ay dapat na maliwanag. Bloodline baptism, ito ang unang pagkakataon na narinig ko ito, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Naka-cross-legged, nilunok niya ang banal na gamot na ibinigay sa kanya ni Yan Rozo, dahan-daang hinihigop ang mga nakapagpapagaling na epekto. Pagkatapos ng lahat, si Yan Rozo ay ang santo ng pamilya Yan. Ang banal na gamot na nakuha niya ay pawang pinakamataas na kayamanan. Ang pagsulong na ibinigay nito kay Chinyu ay lampas lamang sa imahinasyon. Sa loob lamang ng isang araw, naramdaman ni Chinyu na ang panloob na chi sa kanyang katawan ay naging kasing siksik ng dagat. Hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Ang mga mapagkukunan ng siyam na dakilang aristokratikong pamilya ay sadyang nakakatakot. Sa ilalim ng patubig ng naturang mga mapagkukunan, kahit na ang isang walang silbi na tao ay maaaring magtanim sa isang hindi maisip na antas. Unti-unting nagdilim ang langit, ngunit hindi pa rin bumabalik si Yan Rozo. Tumayo si Chinyu at tumingin sa malayo. Isinaaktibo niya ang kanyang malungkot na banal na mata at tumingin sa direksyon ng Central Saint Hall, umaasang may makita siya. Sa kasamaang palad, ang lugar na ito ay napakalayo mula sa Central Saint Hall, at kahit na ang malungkot na banal na mata ay walang makitang anuman. Ang langit ay naging ganap na madilim. Ang mga bituin ay parang mga maliwanag na ilaw na nagpapalamuti sa isang itim na kurtina, lubhang nakasisilaw. Naka-cross-legged si Chinyu, hinihigop ang panloob na chi mula sa pamilya Yan. Sinubukan niyang maramdaman ang Dao technique ng pamilya Yan. Ito ay isang pinagpalang lupain, at ang bilis ng paglilinang ay mas mabilis kaysa saan man. Pagkaraan ng ilang oras, naramdaman ni Chinyu ang isang tipak ng panloob na chi na papalapit sa kanya. Mabilis na bumangon si Chinyu at tumingin sa malayo. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Yan Rozo sa Mount Donghuang. Mabilis siyang lumapit kay Chinyu at tuwang-tuwang sinabi, "Bilis. Tara na." Pambihirang pagkakataon ito. Nang hindi naghihintay ng tugon ni Chinyu, hinailan ni Yan Rozo ang kamay ni Chinyu at tumakbo patungo sa isang partikular na direksyon sa Mount Donghuang. Pagdating nila sa teleportation formation ng Mount Donghuang, hinailan ni Yan Rozo si Chinyu at pumasok dito. Nang walang pagdadalawang isip, sa susunod na segundo, ang dalawa ay naglakbay na sa kawalan, umalis sa Mount Donghuang, at lumitaw sa isang abalang lugar. Kahit na gabi na, ang lugar ay hindi kapani-pani walang mataong. Sa pagdaan ng mga tao, puno ito ng pagmamadali. Tuldok. Sa hindi kalayuan, ang mga tao ay nag-aalako, nag-iinuman, at naglalaro ng mga laro sa paghula sa daliri. May mga taong nakikipagkompetensya sa tula at chess. Siyempre,
Maliban sa mga ito, may mga nagbebenta ng mga halamang gamot. Gayunpaman, ang mga halamang gamot dito ay karaniwan lamang at hindi sulit na tingnan. Phew! Nakatakas na rin ako sa wakas. Ang mga mata ni Yan Ruozo ay maningning na parang kumikinang sa matinding pananabik. 1916 na dumating si Uncle Yan. Habang nakatingin sa maingay na kapaligiran, medyo nagulat si Chinyu. Matapos ang mahabang panahon sa Holy Region, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganito kasiglang lugar. Bagamat ang mga tao ay nagbebenta ng mga halamang gamot, banal na sandata, at iba pang mga bagay dito, mas marami ang kumakain, umiinom, at nagsasaya. Nakatayo doon, hindi maiwasan ni Chinyu na isipin ang mga night market sa Earth, na medyo magkatulad. Ano ang lugar na ito? Bakit hindi ko narinig ang tungkol dito? Hindi naiwasang magtanong ni Chinyu dahil sa pagtataka. Ito ay isang plaza ng lungsod, at karamihan sa mga taong pumupunta rito ay mababa ang pagtatanim. Kaya hindi ako natatakot na makilala ang mga taong nakakakilala sa akin, misteryosong sabi ni Yan Ruozo. Mukhang hindi mo ito unang pagkakataon, nakangiting sabi ni Chinyu. Sa totoo lang, 3 beses na akong lumabas. Mag-isa lang ako noong unang beses, sabi ni Yan Ruozo. Nang marinig ito, kumirot ang puso ni Chinyu. Malinaw, pinangangalagaan ng pamilya yan si Yan Ruozo bilang susunod na banal na Panginoon. Malamang nawala siyang kalayaan sa kanyang pang-araw-araw. Nabuhay. Hinailan ni Yan Ruozo si Chinyu sa isang maliit na stall. Isang masangsang na amoy ng masasarap na pagkain ang ibinuga mula sa stall. Kaiba sa mga masasarap na pagkain ng mga maharlikang pamilya, ang amoy ng pagkain dito ay napakabangong, na patuloy na nagpapasigla sa panlasa. Boss, 2 servings ng meatballs, please. Si Yan Ruozo ay hindi na kumikilos tulad ng isang binibini. Ikinaway niya ang kanyang kamay na parabang naging isa siya sa karamihan. Maya-maya, bumalik si boss na may dalang 2 servings ng meatballs. Miss Chin? Matagal na kitang hindi nakikita, nakangiting sabi ng amo matapos makita si Yan Ruozo. Natigilan si Chinyu. Miss Chin. Nagtataka siyang tumingin kay Yan Ruozo, at ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan. Paliwanag ni Yan Ruozo sa mahinang boses, gumawa lang ako ng pangalan. Bilisan mo at kumain. Ang mga bola-bola dito ay gawa sa karne ng mga mabangis na hayop sa kagubatan. Napakasarap ng lasa. Mga ad ng Pub Future. Kinagat ni Chinyu ang meatball sa harap niya. Hindi niya maitatanggi na masarap nga ito. Kumain ng 5 sunod-sunod na serving si Yan Ruozo. Nang mag-order na siya ng pang-6 na serving, mabilis niyang binawi ang kamay niya. Anong mali? Tanong ni Chinyu. Kailangan kong magtipid ng kaunting espasyo para makakain ng iba pang mga bagay, ungol ni Yan Ruozo. Pagkasabi niyo ay kumuha siya ng pera at inilagay sa mesa. Pagkatapos ay hinailan niya si Chinyu at dumiretso sa susunod na stall. Ang lugar na ito ay parang food street na may lahat ng uri ng masasarap na pagkain. Siyempre, ang pagkain dito ay hindi maaaring magdala ng anumang benepisyo sa paglilinang. Ang ilang mga sangkap upang mapahusay ang lasa ng pagkain dito ay idinagdag pa ngunit nakakapinsala sa paglilinang. Sa kabutihang palad, sa cultivation realm ni Chinyu at Yan Ruozo, ang mga epekto ng pagkain ito ay napakalimitado. Kaya naman walang pakialam ang dalawa. Nakita mo ba ang maliit na tavern sa harap? Iyan ang paborito kong lugar, hinailan ni Yan Ruozo si Chinyu at itinuro ang isang maliit na tavern sa hindi kalayuan. Tuldok. Ang maliit na tavern ay medyo tahimik, at walang masyadong tao doon. Buti na lang may heavenly water sa malapit. May sabi-sabi na ang alak dito ay ginawa mula sa makalangit na ilog ng tubig. Hinailan ni Yan Ruozo si Chinyu sa maliit na tavern at umupo. Umorder siya ng 2 baso ng alak. Subukan at tingnan, nasa sabik na sabi ni Yan Ruozo. Humigop si Chinyu at nakitang kakaiba ang lasa ng alak dito. Ito ay mas mababa kaysa sa Jade Do ng kani-kanilang mga aristokratikong pamilya at sekta. Gayunpaman, tila nagustuhan ni Yan Ruozo ang lasa. Pagkatapos ng 3 baso, bahagyang naging pinkish ang pisngi niya.
Sa ilalim ng impluwensya ng alkohol, ang mukha ni Yan Ruozo ay may karagdagang bakas ng kagandahan. Paano na? Ang sarap naman, di ba? Nakangiting sabi ni Yan Ruozo. Gusto ko, mabilis na tumango si Chinyu at sinabi. Kung may oras tayo sa hinaharap, dito tayo magkita, okay. Parang nagsusumamo si Yan Ruozo. Dahil dito, labis na hindi komportable si Chinyu. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya, sige. Basta may oras ka, pwede kitang puntahan anumang oras. Hehe. Tumawa si Yan Ruozo at sumandal sa balikat ni Chinyu. Puno ng ngiti ng kaligayahan ang mukha niya. Pagkaalis nila sa tavern, dinala ni Yan Ruozo si Chinyu para subukan ang ilang damit. Kahit na ang material ng mga damit na ito ay napakahirap, ang mga ito ay Katanji tanging ginawa. Malamang na ang kagandahan ni Yan Ruozo ay nagmukhang marangal sa mga damit na ito, o ang mga damit ay matingkad at eleganteng, sa simula. Sa alinmang kaso, si Chinyu ay natulala sa bawat piraso ng damit. Sa kasamaang palad, hindi maibalik ni Yan Ruozo ang mga damit na ito. Masuot lang niya ang mga iyon saglit. Sa sandaling ito, si Uncle Yan ay nagmamadaling bumalik sa Mount Donghuang. Ang unang bagay na ginawa niya nang bumalik siya sa Mount Donghuang ay hanapin si Yan Ruozo. Sa kasamaang palad, hinanap ni Uncle Yan ang buong Mount Donghuang ngunit wala siyang makitang bakas ng Yan Ruozo. Walang sino man sa buong Mount Donghuang ang nakakita kay Yan Ruozo. Karaniwan, hindi ito masyadong iniisip ni Uncle Yan. Ngunit ngayong nakarating na si Chinyu sa Mount Donghuang, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Tumayo siya sa gilid ng bangin at dahan-daang ibinuka ang kanyang mga braso. Isang sinag ng liwanag ang agad na lumabas mula sa kanyang glabela. Pinalot ng liwanag ang kanyang katawan at saka kumalat sa paligid. Sa isang malapit na pagtingin, ang isa ay maaaring makakita ng rune pagkatapos ng rune sa ilalim ng liwanag. Napaka-misteryoso ng mga rune na ito na parang may kakaibang kapangyarihan. Ilang sandali pa, isang imahe ang lumitaw sa isip ni Uncle Yan. At ito ang eksena ni Yan Ruozo na umalis sa Mount Donghuang kasama si Chinyu. Si Uncle Yan ay hinuhusgahan ng nakaraan. Ito ay isang nakakatakot na pamamaraan. Hindi siya naglakas loob na isipin kung ano ang kanyang makikita. The more he deduced, mas naging pangit ang ekspresyon ni Uncle Yan. Hindi nagtagal, binuksan niya ang kanyang mga mata. Namumula ang kanyang mukha, at bakas ng lamig ang kanyang katawan. Hindi ito alam ni Chinyu at Yan Ruozo. Nilakad nila ang buong palengke, nakipagtalo sa mga tula sa mga tao sa lansangan, nanood ng palabas sa ilalim ng bubong at nasisiyahang makita ang mga bulaklak sa bangka. Sumandal si Yan Ruozo sa balikat ni Chinyu at ikinwento ang nakaraan ng detalyado. Walang nagbanggit ng anumang bagay na may kaugnayan sa paglilinang. Ngunit sa sandaling ito, biglang sumimangot si Yan Ruozo. May darating, gulat na sabi niya habang nagmamadaling bumangon. May darating. Natigilan si Chinyu. Tumingin si Yan Ruozo sa isang tiyak na direksyon. Nanginginig ang kawalan na para bang mabibiyak. Ilang sandali pa, bumukas ang walang laman na gate, at lumitaw si Uncle Yan sa langit sa itaas ng night market kasama ang isang dosenang tao. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat sa night market. Nang makita nila ang salitang, Yan, sa mahabang damit ni Uncle Yan, lalo silang nabigla. Yung pamilya Yan. Bakit lumitaw ang pamilya Yan dito? May nakasakit ba sa pamilya Yan? Saglit, nataranta ang buong night market, at wala na ang dating masayang kapaligiran. Tumayo si Uncle Yan sa langit at tumingin ng diretso sa direksyon ni Yan Ruozo. Pagkatapos ay ikinulong niya ang kanyang mga kamay at sumigaw. Nakatanggap si Chief Yan ng utos na iuwi ang santo ng pamilya Yan. Kumalat ang boses niya sa bawat sulok ng night market na para bang sadyang sinasabi sa lahat ang pagkakakilanlan ni Yan Ruozo. 1,917 nakikitang muli si Shishio. Ang ekspresyon ni Yan Ruozo ay medyo pangit, at naunawaan din ni Chinyu ang intensyon ni Uncle Yan. Let's go? Sabi ni Yan Ruozo kay Chinyu. Maraming tao ang dinala ni Tio Yan sa pagkakataong ito. Kaya hindi naglakas loob si Yan Ruozo na masyadong lumapit kay Chinyu.
Sa makatuwid, sumunod si Chinyu sa likod ni Yan Ruozo at lumapit kay Uncle Yan. Nang makita ng mga tao sa ibaba si Yan Ruozo ng malinaw, nagulat sila. Siya ang santo ng pamilya Yan. No wonder she has such a extraordinary temperament. That's why I said she didn't look like someone from our neighborhood. Talagang dumating sa aming lugar ang santo ng pamilya Yan. Tumingin si Yan Ruozo kay Uncle Yan at sinabi sa mahinang boses, bakit kailangan mong gumawa ng ganoong kalaking guha? Miss Yan? Walang makakaako sa responsibilidad kung may mangyari sa iyo, mamaantong hininga si Tio Yan at sinabi. Ano ang maaaring mangyari sa akin? Pakiramdam ko ay komportable ako dito, sabi ni Yan Ruozo na may pagkadismaya. Miss Yan? Kapag ang bloodline sa katawan mo ay ganap na gumising, siguradong magiging isa ka sa pinakamalakas sa mundong ito. Sabi ni Uncle Yan sa malalim na boses. Magpapatuloy ang kaluwalhatian ng pamilya Yan. Ngunit alam mo ba kung gaano karaming tao ang ayaw makita? Ito. Ibinuka ni Yan Ruozo ang kanyang bibig ngunit hindi alam kung paano tutugon. Miss Yan? Kung pupunta ka ulit sa ganoong lugar, magdudulot ka lang ng kapahamakan sa kanila, tumingin sa ibaba si Tio Yan at walang pakialam na sinabi. Ang kanyang mga salita ay may matinding pananakot. Sa pamilya Yan, maaari nilang sirain ang ganitong uri ng pamilihan sa pamamagitan ng pag-angat ng kamay. Alam ko, walang gaanong sinabi si Yan Ruozo. Nanlamig na naman siya tulad ng dati. Ibang-iba siya sa batang babaeng naglalaro. Ngayon, sumunod si Chinyu sa likuran niya, walang lakas ng loob na magsalita. Tinundan nila si Tio Yan pabalik sa pamilya Yan. Sa pagkakataong ito, tila sinadya ni Uncle Yan ang bagay na ito para ipaalam sa maraming tao mula sa pamilya Yan. Na nakalusot si Yan Ruozo. Ilang matatanda ang naghihintay sa kanila nang bumalik si Yan Ruozo at ang iba pa. Ang mga matatandang ito ay pawang mga eksperto mula sa mas matandang henerasyon ng pamilyang Yan. Ang kanilang katayuan at seniority sa pamilya Yan ay napakataas. Maging si Yan Ruozo ay kailangang yumuko sa kanila. Ruozo, hindi mo maaaring iwan ang pamilya Yan ng mag-isa sa susunod, anuman ang mangyari. Kahit na gusto mong lumabas, kailangan mong hayaan si Tio Yan na sumama sa iyo, maintindihan. Sigurado akong hindi matutuwa si Holy Lord na malaman ang tungkol dito. Kinilala ni Yan Ruozo ang bawat isa sa kanila nang walang kahit isang reklamo. Pagkaalis ng lahat, umatras si Tio Yan sa gilid. Tumingin sa kanya si Yan Ruozo at malamig na sinabi, Tito Yan, hindi mo na kailangang magpadala ng napakaraming tao sa Mount Donghuang sa susunod. Wala akong pagpipilian. Patawarin mo ako, Miss Yan, bamaantong hininga si Uncle Yan at sinabi. Walang ibang sinabi si Yan Ruozo. Tumalikod siya at bumalik sa gilid ng bangin, nakaupo na naka-cross-legged. Nang susundan siya ni Chinyu, nagulat siya nang mapagtantong tahimik siyang nakahiwalay sa paligid na parang pumasok siya sa ibang mundo. Ito, kumunat ang noo ni Chinyu. Sinubukan niyang tumakas, nalaman niya na napapalibutan siya ng bakal na pader. Parang walang laman, at walang matatakbuhan. Chinyu? Ayoko nang maulit ang ganitong bagay, malamig na sabi ni Uncle Yan. Malinaw, naisip ni Uncle Yan na dahil kay Chinyu kaya naubos ni Yan Ruozo ang pamilya Yan. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig at gustong magpaliwanag, ngunit pagkatapos ay umiling siya at nakangiting sinabi, naiintindihan ko, Tio Yan. Malamig na umungol si Tio Yan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at bumalik sa normal ang paligid. Naglakad si Chinyu sa gilid ni Yan Ruozo at umupo. Bago makapagsalita si Chinyu, sinabi ni Yan Ruozo, nagdulot ako ng problema sa iyo sa pagkakataong ito. Huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Mabilis na umiling si Chinyu. Bamaantong hininga si Yan Ruozo at sinabing, nakita mo na ito para sa iyong sarili. Hindi ganoon kadali para sa akin na makaalis. Saglit na hindi alam ni Chinyu ang sasabihin. Napakaraming pag-asa ang nasa kanya, kaya natural na wala siyang kalayaan gaya ng isang buong na magsasaka. Nang gabing iyon, nakaupo sina Chinyu at Yan Ruozo sa gilid ng bangin. Hindi sila naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos dahil siguradong
Pinagmamasdan sila ni Tioyan sa dilim. Kinaumagahan. May sumugod sa gilid ni Yan Ruozo at kinulong ang kanyang mga kamay. Miss Yan, andito na po si Mr. C. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Chinyu. Mr. C. Tishio. Anong ginagawa niya dito? Anong ginagawa niya dito? Sumimangot si Yan Ruozo at nagtanong. Siguradong nandito siya para bisitahin ka. Sa sandaling ito, lumabas si Tioyan mula sa hindi kalayuan. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Yan Ruozo habang hindi niya namamalayan na sumulyap kay Chinyu. Nang makita niya ang ekspresyon ni Chinyu, agad na sinabi ni Yan Ruozo, sabihin mo lang na hindi ako magaling at wala akong makikitang bisita. Miss Yan, hindi ito maganda, nakasimangot si Uncle Yan at sinabi. Wala namang masama doon. Sabi ko wala akong nakikitang bisita. Si Yan Ruozo ay parang napakalamig. Alam ni Chinyu na ginagawa ito ni Yan Ruozo bilang konsiderasyon sa kanyang nararamdaman. Ngunit ayaw din niyang magdala ng gulo kay Yan Ruozo. Kaya naman, humakbang pasulong si Chinyu at nakangiting sinabi, ayos lang. Gusto ko ring makita itong Shishio. Nang marinig ito, natigilan si Yan Ruozo. Hinailan niya si Chinyu sa gilid at bamulong, wala ka ng kalaban-laban sa kanya ngayon. Hindi ka dapat maging walang ingat. Huwag kang mag-alala. Alam ko na ang gagawin, nakangiting sabi ni Chinyu. At saka, itong si Shio na ito ay hindi alam ang aking pagkakakilanlan. Isa na lang akong lingkod ng pamilya yan. Matapos marinig ang mga salita ni Chinyu, nag-isip si Yan Ruozo saglit bago niya sinabi, sige. Pakikinggan kita. Sa makatuwid, lumapit si Yan Ruozo sa tabi ni Uncle Yan at sinabing, papasukin siya. Tinulyapan ni Uncle Yan si Chinyu at sinabing may mahinang ngiti, dapat ba nating hayaan ang batang ito na lumayo? Hindi na kailangan. Umiling si Yan Ruozo nang hindi man lang nag-iisip. Hindi na nagsalita pa si Tioyan at agad na tumalikod para umalis. Naka-cross-legged si Yan Ruozo sa gilid ng bangin, habang si Chinyu ay nakatayo sa tabi niya. Pagkaraan ng ilang sandali, dalawang binata ang sumunod kay Tioyan. Ang dalawang binata ay masigla at may kakaibang ugali. Nang malinaw na nakita ni Chinyu ang dalawang tao, muli siyang sumimangot. Nakita na silang dalawa ni Chinyu dati. Ang isa sa kanila ay ang banal na anak ng pamilya si Shishio, at ang isa pa ay si Shifeng, na nakilala niya kamakailan sa Sanctum. Dumating din siya, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Kilala mo siya? Takang tanong ni Yan Ruozo. Hindi naman, umiling si Chinyu at sinabi. Isang beses lang tayo nagkita. Habang nag-uusap sila, lumapit ang magkapatid na lalaki mula sa pamilya si. Lumakad si Shishio papunta kay Yan Ruozo. Yumuko siya at tahimik na sinabi, Ruozo, nabalitaan kong naubusan ka kahapon. Wala ka namang panganib, di ba? Okay lang ako. Salamat sa iyong pag-aalala, Mr. C, mahinahong sabi ni Yan Ruozo. Lumingon-lingon si Shishio sa paligid at pagkatapos ay nahulog ang kanyang mga mata kay Chinyu. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba marunong mag-alaga kay Miss Yan? Malamig na sabi ni Shishio. 1918 may nangyari kay Changmang. Chinyu ay hindi maiwasang mapangiti sa kanyang puso. Itong si Shishio ay magaling sa pagpapakita. Hindi ka pinigilan ng pamilya yan na maging walang kwenta, malamig na sabi ni Shishio. Bago siya matapos magsalita, bigla niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at isang mabilis at malakas na liwanag ang walang awa na sinampal si Chinyu. Si Chinyu, na natigilan, ay agad na napaatras ng ilang hakbang sa welga, at nagluwa ng isang subo ng dugo. Nabali ang dalawa sa kanyang tadyang dahil sa hampas, at naka-indent ang kanyang dibdib ng ilang sentimetro. Napakalakas ng lakas. Pulalas ni Chinyu sa kanyang puso. Gaya ng inaasahan sa isang magulong katawan, ang antas ng lakas na ito ay sapat na upang mapunta sa tuktok ng kabataang henerasyon. Shishio, anong ginagawa mo? Nang makita ito, galit na galit si Yan Ruozo. Agad siyang tumayo at hamarang sa harap ni Chinyu. Ano ang silbi ng pag-iingat ng ganoong basura sa iyong tabi? Malamig na sabi ni Shishio. Si Yan Ruozo ay malamig na tumingin kay Shishio at sinabing, siya ay aking mga tao. Hindi ko kailangan na makialam ka.
Hindi ko rin kailangan na turuan mo ako kung ano ang gagawin. Bahagyang kumunat ang noo ni Shishio. Tinitigan niya si Yanruozo at medyo hindi nasisiyahang sinabi, Rozo, galit ka sa akin. Para sa isang utusan. Shishio, mas mabuting huwag kang tumawid sa linya. Ang katawan ni Yanruozo ay naglabas ng nakakatakot na panloob na chi. Naging malamig ang ekspresyon ni Shishio. Nagtama ang kanilang mga mata, at ang kanilang panloob na chi ay tila nagbabanggaan. Ilang sandali pa, nakangiting sinabi ni Shishio, Rozo, isa lang siyang utusan. Bakit kailangan mong maging ganito? Pinawi niya ang kanyang panloob na chi, tumawa, at sinabing, nag-aalala lang ako na baka may nangyari sa iyo. Kaya naparito ako upang makita ka. Okay lang ako. Walang mangyayari sa akin, walang ekspresyong sabi ni Yanruozo. Sa hindi kalayuan, ikinaway ni Uncle Yan ang kanyang kamay, at isang mesa ang lumitaw sa harap ng lahat. Umupo sa hapag ang dalawang kapatid ng pamilya si at kinuha ang tsaa sa harap nila. Basta ayos ka lang, magiging kalmado ako, nakangiting sabi ni Shishio. Gayunpaman, wala sa mood si Yanruozo. Paminsan-minsan ay tumitingin siya kay Chinyu na parang gusto niyang tingnan ang mga sugat ni Chinyu. Nag-aalala si Chinyu na magdudulot siya ng gulo kay Yanruozo. Sa gayon ay tiniis niya ang sakit at mabilis na tumayo sa likuran ni Yan. Ruozo, Miss Yan? If I remember correctly, sumailalim ka na sa 28th bloodline baptism, di ba? Biglang tanong ni si Shifeng. Bahagyang tumanggo si Yanruozo bilang tugon. Ipinagpatuloy ni Shishio ang pag-uusap at sinabing may damdamin, nararamdaman ko na ang lakas mo ay bumuti ng husto mula noong huling pagkakataon. Salamat sa iyong papuri. Hindi ka rin masama, medyo walang kwentang sabi ni Yanruozo. Brother Yu, sa iyong kasalukuyang mga kondisyon, hindi magtatagal para maabot mo ang True Saint Cultivation Realm, tama ba? Tumawa si Shifeng. At sinabi. Nang marinig ito, biglang naging pangit ang mukha ni Chinyu. Kapag nakapasok na si Shifeng sa True Saint Cultivation Realm, hindi na magkakaroon ng pagkakataon si Chinyu na labanan siya. Ang pagharap sa isang tunay na santo, lahat ng pamamaraan ay walang silbi. Hindi ganoon kadali ang maging isang tunay na santo. Sa kabutihang palad, mabilis itong tinanggihan ni Shishio. 100 taon pa lang ako nagtanim, mamantong hininga siya at sinabi. Hindi ko pa nahawakan ang kahit katiting na bahagi ng tunay na santo. Pagkatapos sabihin ito, iniba ni Shishio ang usapan at nakangiting sinabi, pero may pagkakataon na maging semi-saint. Tulad ng inaasahan kay Kuya Yu. Sabi ni Shifeng na nagkunwaring nagulat. Masasabi ng lahat na ang dalawang taong ito ay gumagawa ng isang aksyon para makita ni Yanruozo. Sa kasamaang palad, hindi tumugon si Yanruozo. Hindi na siya nagulat dito. Plano kong pumasok sa True Saint Cultivation Realm sa araw ng Path of Heaven, sabi ni Shishio. May nakatagong kahulugan sa likod ng kanyang mga sinabi. Alam ng lahat na may kakaibang compatibility ang magulong katawan at ang bloodline ng pamilya Yan. Tuldok. Sa sandaling ang dalawang-dalawa ay nilinang, ito ay hindi isang walang laman na usapan tungkol sa pagiging isang tunay na santo. Ang mga mata ni Shishio ay nakatingin kay Yanruozo, sinadya man o hindi, na parang naghihintay ng kanyang sagot. Nang makitang hindi tumugon si Yanruozo, tumawa si Shifeng at nagsabi, sa ganitong paraan, ang araw ng landas ng langit ay magsilang ng dalawang. Tunay na banal. Tama. Naniniwala akong makakapasok si Ruozo sa True Saint Cultivation Realm sa araw din ng Path of Heaven. Nakangiting sabi ni Shishio. Nang marinig ang kanilang mga salita, nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Lalo siyang nagalit. Hindi niya maiwasang maikuyam ang kanyang mga kamao, na sana ay mapunit niya kaagad si Shishio. Mr. C, kahit na bumaba ang araw ng Path of Heaven, maaaring walang anumang kahihinatnan para sa atin. Biglang ibinuka ni Yanruozo ang kanyang bibig at sinabing, marahil para aliwin si Chinyu. Hindi nagalit si Shishio. Gumiti siya at sinabing, ang magulong katawan at ang bloodline ng pamilya Yan ay match made in heaven. Bukod dito, ito ay napagpasyahan ng mga matatanda. Ano man ang iniisip mo, hindi mo mababago ang kinalabasan.
Maaaring hindi iyon ang kaso. Bahagyang bumauntong hininga si Yan Ruozo. Isang bakas ng galit ang bumungad sa mukha ni Shishio na malamig na tumingin kay Yan Ruozo na parang malapit ng magalit. Nang makita ito ni si Shifeng, mabilis niyang binago ang paksa at sinabing, "Brother Yu, isa pang magulong katawan ang lumitaw sa Holy Region. Narinig mo na ba ito?" Panipi. Sa pagbanggit nito, medyo naging hindi natural ang ekspresyon ni Yan Ruozo. Oo, bahagyang tumango si Shishio at sinabi. Narinig ko na siya. Siya yung bata na crush ng pamilya tong hindi pa ba? Panipi. Tama, siya iyon. Tumango si Shifeng. Naalala ko ang pangalan niya ay Chinyu. Tanong ni Shishio. Tama. Ang pangalan niya ay Chinyu. Nakita ko na siya dati, nakangiting sabi ni Shifeng. Oh, biglang nagulat si Shishio, habang ang ekspresyon ni Yan Ruozo ay naging hindi natural. Bakas pa. Tumukha niya ang pag-aalala. Hindi ko inaasahan na narinig ako ng Shishio na ito, naisip ni Chinyu, na nakatayo sa gilid. Tumingin siya kay Shifeng, naghihintay na magpatuloy siya. Kamusta ang batang ito? Tanong ni Shishio. Kuya Yu, hindi mo kailangang mag-alala. Siya ay isang hambog na may kaunting swerte, walang pakialam na sabi ni Shifeng. Kung hindi dahil kay Saintes Gu, namatay siya sa aking mga kamay. Saintes Gu. Lalong nagulat si Shishio. Ma'am, tugon ni Shifeng. Pagkatapos ay sinabi niya, noon pa lang, nakilala ko siya sa isang sanctum. Oo, Mr. Yan, nandoon din si Yan Yunfan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo siyang tanungin. Ang Chinyu na iyon ay hindi na dapat banggitin. Puno siya ng kalokohan at mahina ang lakas. Hindi siya maihahambing sa iyo, Kuya Yu. Siyempre, sabi ni Shishio na may mahinang ngiti. Marahil ay may higit sa 2 magulong katawan sa mundong ito, ngunit hindi ko. Ito sineseryoso. Si Yan Ruozo, na nasa tabi niya, ay bahagyang nakahinga ng maluwag. Sa kabutihang palad, itong Shishio na ito ay walang anumang layuning pumatay kay Chinyu. Speaking of which, ang batang ito ay medyo kawili-wili. Siya ay talagang naglalakbay na may banal na katawan, biglang sabi ni Shifeng sa sandaling ito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Banal na katawan. Chiang Mang. Gusto ko siyang kunin bilang aking disipulo at bigyan siya ng magandang kapalaran, ngunit hindi alam ng batang iyon kung ano ang makakabuti para sa kanya. Umiling si Chu Shifeng. Nang marinig ito, biglang nagkaroon ng premonition si Chinyu. Naalala niya ang mga taong itinanim ni si Shifeng malapit sa Cold Moon Palace. 1919 The Skywater Prison. Dumating ang mga taong iyon para kay Chinyu, ngunit iniwan ni Chiang Mang ang Cold Moon Palace bago siya. Sa malamig na Moon Palace, si Chiang Mang ay nagpakita na ng kawalang galang kay si Shifeng at pinahiya pa siya ng maraming beses. Dahil sa personalidad ni si Shifeng, tiyak na maghihiganti siya kahit sa maliit na hinaing. Anong ginawa mo sa kanya? Hindi malay na tanong ni Chinyu. Agad na bumagsak ang kanilang mga mata kay Chinyu. Napagtantong nadulas ang kanyang dila, mabilis na umatras si Chinyu. May karapatan ka bang magsalita dito? Sabi ni si Shifeng na may madilim na ekspresyon. Natakot si Yan Ruozo na malantad si Chinyu, kaya mabilis siyang sumigaw, bantayan ang mga patakaran. Miss Yan, kailangan mong disiplinahin ang iyong lingkod, sabi ni si Shifeng na may pagkadismaya. Hindi pinansin ni Yan Ruozo ang mga salita ni si Shifeng at patuloy na nagtanong, so ano ang ginawa mo sa banal na katawan na iyon? Pinigay ni si Shifeng ang kanyang mga kamay at sinabing, tinuruan ko siya ng leksyon, ngunit ang batang ito ay masyadong matigas ang ulo. Maibabalik ko lang siya. Nang marinig ito, muling hindi napigilan ni Chinyu. Lumapit siya at malamig na tumingin kay si Shifeng, nagtanong, ano ang ginawa mo sa kanya? Nasaan siya ngayon? Nililigawan mo ba si kamatayan? Si Shifeng ay lalong hindi nasisiyahan. Dahan-dahan siyang tumayo, handang umatake. Ngunit sa oras na ito, wala nang pakialam si Chinyu. Malamig niyang tiningnan si Shifeng at sinabing, tinatanong kita. Ano ang ginawa mo sa kanya? Chin Yan. Hindi mo ba alam ang mga patakaran? Sigaw ni Yan Ruozo. Dahil natatakot siyang mawala si Chinyu, tumingin siya kay
Uncle Yan at sinabing, Uncle Yan, ilayo mo siya. Matagal nang gustong kumilos ni Tio Yan. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, isang nakakatakot na puwersa ang direktang nakakuha kay Chinyu sa kanyang kamay at dinala siya sa gilid. Matapos madala si Chinyu, sinabi ni si Shifeng, Miss Yan, ang batang ito ay masyadong matigas ang ulo. Kailangan siyang turuan ng leksyon. Hindi siya pinansin ni Yan Ruozo at sinabi sa mahinang boses, ang banal na katawan na kinuha mo ay isang matandang kaibigan ko. Maaari mo ba akong bigyan ng pabor? At palayain siya. Nagulat si Shifeng. Pagkatapos ay umiling siya at sinabing, sa kasamaang palad, Miss Yan, huli ka na. Siya ay itinapon na sa Skywater Prison. Nang marinig ang mga salitang, Skywater Prison, naging pangit ang ekspresyon ni Yan Ruozo. May paraan ba para mailabas siya sa Skywater Prison? Patuloy na nagtanong si Yan Ruozo. Mapait na ngumiti si Shifeng at sinabing, maliban na lang kung gagamit ang Holy Lord ng formation. Kung hindi, hindi mabubuksan ang Skywater Prison. Ibinuko ni Yan Ruozo ang kanyang bibig at may sasabihin sana ng si Shishio, na nasa tabi niya, ay nagsabi, lumabas ang banal na Panginoon. Upang libutin ang mundo at hindi na babalik ng ilang sandali. Agad nitong pinutol ang plano ni Yan Ruozo na humingi ng awa. Iniwan siya nitong tulala. I'm curious. Ruozo, paano mo nalaman ang tinatawag na holy body? Sa pagkakaalam ko, parang wala siyang background. Bahagyang pinaikit ni Shishio ang kanyang mga mata at sinabing, huwag mong sabihin sa akin na ang bata ay mula sa parehong lugar na tulad mo. Umiling si Yan Ruozo at walang ekspresyon na sinabi, syempre hindi. Minsan ko lang siyang nakilala sa kalye, at kaibigan ko siya. Tuldok panipi, nakikita ko. Kahit na kinilala siya ni Shishio, naghinala siya sa kanyang puso. Ruozo, huwag kang mag-alala. Kapag bumalik ang banal na Panginoon, talagang magsusumamo ako para sa iyo, sabi ni si Shifeng. Maraming salamat, tumango si Yan Ruozo at sinabi. Sige. Dahil ayos ka na, kailangan ko nang umalis, tumayo si Shishio at sinabi. Speaking of which, matagal ko nang hindi nakikita si Yan Yunfan. Tuldok. Tere puntahan natin siya. Pagkatapos noon, nagpaalam ang dalawa kay Yan Ruozo at umalis sa Mount Donghuang. Pagkaalis nila, inilabas ni Uncle Yan si Chinyu. Nagmamadaling inilabas ni Yan Ruozo ang gamot at marahang inilapat ito sa sugat ni Chinyu. Ruozo, ang taong inalis nila ay si Chiang Mang. Nag-aalalang sabi ni Chinyu, hindi pinapansin ang kanyang mga sugat. Habang inilalapat ni Yan Ruozo ang gamot, sinabi niya, alam ko. Hindi, kailangan ko siyang iligtas. Kulat na sabi ni Chinyu. Sumulyap si Yan Ruozo kay Chinyu at sinabing, ililigtas mo siya. Nasa Skywater Prison ng pamilya si. Walang makakapagbukas nito. Maliban sa Holy Lord. Ano ang silbi ng pagpunta mo? Skywater Prison. Anong klaseng lugar yan? Kumunat ang noo ni Chinyu at nagtanong. Ito ay isang kulungan na naimbento ng isang lihim na pamamaraan ng pamilya si. Maaari itong Tio Yan. Pinutol ni Yan Ruozo si Uncle Yan bago siya makatapos. Tumingin siya kay Chinyu at mahinang sinabi, huwag kang mag-alala, magiging maayos si Chiang Mang. Pupunta ako sa pamilyang si para ilabas siya para sa iyo. Ibinuko ni Chinyu ang kanyang bibig ngunit wala siyang masabi. Bagamat siya ay labis na nababalisa, wala siyang pagpipilian kundi ang tumango at magsabi ng, maraming salamat. Sige. Ang kailangan mong gawin ngayon ay magpagaling. Pinahiga ni Yan Ruozo si Chinyu at maingat na nilagyan ng gamot para sa kanya. Hindi napigilan ni Tio Yan na mapaungol ng mahina at agad na umatras sa gilid. Matapos ilapat ang gamot kay Chinyu, huminahon din si Yan Ruozo. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Tanong ni Yan Ruozo. Hinaplos ni Chinyu ang kanyang dibdib at sinabing, wala siyang balak na patayin ako sa strike na iyon. Kung hindi, natatakot akong patay na ako ngayon. Tama ka. Tumango si Yan Ruozo. Ang lakas ni Shishio ay hindi kapani-pani walang nakakatakot. Bahagyang bumantong hininga si Chinyu. Tama iyon. Ang lakas ni Shishio ay talagang mas nakakatakot kaysa sa kanyang inaakala.
Sa isang casual na hampas ng palad, madali niyang nalagpasan ang lahat ng depensa ni Chinyu. Halos zero ang tsansa ni Chinyu na manalo kung lalabanan niya siya ngayon. Magpahinga ka ng mabuti. Huwag mag-overthink. Kung tutuusin, ang kanyang cultivation realm ay lampas sa iyo, marahang tinapik ni Yan Ruozo ang ulo ni Chinyu at nakangiting sinabi. Tumango si Chinyu, pilit na ngumiti, at sinabing, alam ko. Bagamat sinabi niya iyon, hindi kumalma si Chinyu sa kanyang puso. Magpahinga ka ng mabuti. I'll go scout for information, tumayo si Yan Ruozo at sinabi. Sige. Sumang-ayon si Chinyu. Pagkatapos ay umalis si Yan Ruozo sa Mount Donghuang kasama si Uncle Yan. Pagkatapos umalis sa Mount Donghuang, hindi naiwasang magtanong ni Uncle Yan, Miss Yan, dapat mong malaman na ang Skywater Prison ay may maliit na pagkakataon na mabuhay. Bakit mo? Hindi mamamatay si Changmang, pinutol ni Yan Ruozo si Uncle Yan. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanya at malamig na sinabi, hindi natin dapat ipaalam kay Chinyu ang katotohanan tungkol sa Skywater Prison. Bamantong hininga si Tio Yan at sumang-ayon lamang, alam ko. Siya nga pala, patuloy ni Yan Ruozo. Si Shio ay malamang na may napansin. Siya ay isang maisla na tao at tiyak na maghahinala kay Chinyu, malamig na sabi ni Yan Ruozo. Nagulat si Uncle Yan at naguguluhan na nagtanong, sinasabi mo. Maghahinala siya na ang katabi mo ay si Chinyu. Sa pinakakaunti, maghahinala siyang kamag-anak siya ni Chinyu, huminga ng malalim si Yan Ruozo. Tito Yan, ayusin si Chinyu na pumunta sa labas ng bulwagan. Gusto mo siyang maging disipulo sa pangalan? Nagtatakang tanong ni Uncle Yan. Ma'am, sagot ni Yan Ruozo. Ngayon lang natin magagawa ito. 1,920 ang dugo ng pamilya Yan at ang magulong katawan. Ang pamilyang Yan ay may hindi mabilang na mga disipulo sa pangalan. Malamang na hindi magiging madali para kay si Shio na pumunta sa pamilya Yan upang maghanap ng isang disipulo sa pangalan. Ngayong maraming beses nang nilabag ni Chinyu ang mga patakaran sa harap ni Shio, tiyak na magdudulot ito ng gulo kung patuloy siyang pananatilihin ni Yan Ruozo sa tabi niya. Uncle Yan, dapat mong tiyakin ang kaligtasan ni Chinyu kahit anong mangyari, tumingin si Yan Ruozo kay Uncle Yan at sinabi sa malalim na boses. Ibinuka ni Tio Yan ang kanyang bibig at sa kabahagyang bamantong hininga. Sabi niya, strictly speaking, I shouldn't help you with this kind of thing. Sa buong pamilya Yan, I trust you the most. You should know this in your heart. Naging malamig ang boses ni Yan Ruozo. Kung may mangyari kay Chinyu, wala akong gagawin sa iyo, ngunit hindi rin ako mabubuhay. Nang makita ang ekspresyon ni Yan Ruozo, hindi napigilan ni Uncle Yan na maging tense. Miss Yan, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya, mabilis siyang tumango at sinabi. Sige. Pumunta at ayusin mo na, tumango si Yan Ruozo at sinabi. Bilang isang alagad sa pangalan ng pamilya Yan, ang buhay ay hindi mahirap at kadalasan ay maaliwalas. Ang pagpayag kay Chinyu na manatili sa panlabas na bulwagan ay isang magandang pagpipilian. Kasunod nito, nagpunta si Yan Ruozo upang magsiyasat para sa impormasyon. Sa kasamaang palad, walang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Bumalik lang si Yan Ruozo sa Mount Donghuang sa gabi. Nang makitang bumalik si Yan Ruozo, mabilis na tumakbo si Chinyu at nag-aalalang nagtanong, Ruozo, kumusta si Changmang? Ibinuka ni Yan Ruozo ang kanyang bibig ngunit nag-alinlangan ng kalahating segundo bago siya sa wakas ay nakangiting sinabi, huwag kang mag-alala. Ayos lang si Changmang. Kapag bumalik ang banal na Panginoon ng pamilya si, tutulungan kitang mailabas siya. Sige. Matigas na tumango si Chinyu at sinabi. Natahimik si Yan Ruozo. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Chinyu? Hindi ka dapat magkaaway ngayon sa pamilyang SI, naiintindihan mo ba? Sa lakas ng pamilyang si, ang pag-alis sa iyo ay kasing dali. Nang pagbuga ng alikabok, mahigpit na kumunat ang noo ni Yan Ruozo at nag-aalalang sinabi. Hindi Earth dito. Hindi ko magagarantiya ang kaligtasan mo. Kaya ikaw. Huwag kang mag-alala, putol ni Chinyu kay Yan Ruozo. Hindi ako ganoon katanga, nakangiting sabi niya.
Bukod dito, hindi ko akalain na ang pamilyang si ay hawakan ng isang junior, tama ba? Maaaring hindi iyon ang kaso. Umiling si Yan Ruozo. Walang pakialam si Chin Yu. Nakaisip na siya ng countermeasure ngayon. Noong nasa Earth pa si Chin Yu, napapaligiran siya ng mga kaaway at nahaharap sa mga krisis sa buhay at kamatayan sa lahat ng dako, ngunit nakaligtas pa rin siya. Ano ang inaasahan ni Chin Yu? Nakaka-steer up. Sa oras na iyon, ang pamilya Han ay masyadong napahiya na gumawa ng hakbang sa Chin Yu. Ito ay ang parehong low ika ngayon. Si Chin Yu ay may magulong katawan, at gayon din si Shio. Hanggat bahagyang gumalaw si Chin Yu, tiyak na hindi siya mahawakan ng pamilyang Si. Ang pinakamahalagang bagay para sa mga aristokratikong pamilyang ito ay ang kanilang tinatawag na reputasyon. Kung inatake nila si Chin Yu ngayon, hindi ba iyan ay pagpapahayag sa mundo na si Shio ay natatakot sa paglaki ng isa pang magulong katawan? Siyempre, hindi sinabi ni Chin Yu kay Yan Ruozo ang tungkol dito, at wala siyang planong gawin iyon sa ngayon. Si Chin Yu ay hindi gustong makipagtalo kay Shio pansamantala maliban kung wala siyang pagpipilian. Oo, dapat kang pumunta sa outer hall pansamantala, sabi ni Yan Ruozo. Natigilan si Chin Yu, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Ngumiti siya at sinabing, sige. Pero hindi ako magtatagal sa pamilya yan. Hindi na nagtanong pa si Yan Ruozo at sumang-ayon, sige. Nang gabing iyon, dinala ni Yan Ruozo si Chin Yu sa isang canyon sa Mount Donghuang. Ang canyon na ito ay medyo kakaiba. Isang mahiwagang artifact ang nasuspine sa hangin, at isang kakaibang liwanag ang kumikislap sa ibaba. Pagkahakbang sa canyon, biglang tumahimik ang paligid na parabang sila'y nakahiwalay. Lumingalinga si Chin Yu at sinabing may palaisipan, Ruozo, bakit mo ako dinala dito? Tumayo si Yan Ruozo sa harapan. Sumilay sa mukha niya ang pagpupumiglas na parabang gumagawa siya ng mahirap na desisyon. Anong mali? Lalong naging curious si Chin Yu. Sinabi ni Yan Ruozo sa mahinang boses, Chin Yu, ipapasa ko sa iyo ang isang cultivation technique. Ito ay isang lihim na pamamaraan ng pamilya yan. Ito ay hindi kailanman itinuro sa mga tagalabas. Kahit na ang mga disipulo ng pamilya yan ay hindi kwalipikadong maunawaan ito. Ipapasa ko ito sa iyo ngayon. Gayunpaman, hindi mo ito dapat gamitin maliban kung ito ay kritikal. Ang ekspresyon ni Chin Yu ay hindi maiwasang magbago. Siyempre, alam niya kung ano ang ibig sabihin ng mga lihim na pamamaraan ng siyam na dakilang maharlikang pamilya. Kahit na ang mga personal na disipulo ng pamilya yan ay maaaring hindi kwalipikadong maunawaan ang lihim na pamamaraan na ito. Ngunit gusto ni Yan Ruozo na ipasa sa kanya ngayon. Kapag lumabas na ang balitang ito, magdadala ito ng malaking problema kay Yan Ruozo. Sa pag-iisip nito, ngumiti si Chin Yu at nagsabi, hindi na kailangang gawin ito. Mayroon akong sariling paraan ng pagprotekta sa sarili. Makinig ka sa akin, hinawakan ni Yan Ruozo ang noo ni Chin Yu at sinabi. Maliligtas man ito ang iyong buhay. Ngunit tandaan, hindi mo ito dapat gamitin. Maliban kung ito ay nasa kritikal na sandali. Kapag nalaman ito ng pamilya yan, tiyak na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang maalis ka. Ang lihim na pamamaraan na ito ay hindi maituturo sa mga tagalabas. Nang makita kung gaano mapilit si Yan Ruozo, walang choice si Chin Yu kundi pumayag. Kaya naupo siya ng naka-cross-legged at hinintay na maipasa ni Yan Ruozo ang teknik. Ang mga bakas ng liwanag ay lumutang mula sa glabela ni Yan Ruozo at pumasok sa noo ni Chin Yu. Ang liwanag ay kumikislap na parang nakatatak sa isip ni Chin Yu. Nakuha ni Chin Yu ang lihim na pamamaraan ngunit magtatagal ito upang maunawaan ito. Ang lihim na pamamaraan na ito ay kilala bilang Destiny Reincarnation Technique. Ito ay may kabuoang siyam na pamamaraan ng reincarnation. Sabi ni Yan Ruozo. Sa madaling salita, ang pamamaraang ito ay maaaring puwersahang iligtas ang iyong buhay ng siyam na beses. Sa tuwing ikaw ay mabubuhay na mag-uli, ang iyong lakas ay sapilitang tataas. Gayunpaman, kung ikaw ay mananatiling talunan pagkatapos ng siyam na beses, ikaw ay mawawasak kapwa sa katawan at kaluluwa.
Nang marinig ang mga salita ni Yan Ruozo, hindi napigilan ni Chinyu na mabigla ang daya na paraan ng siyam na beses. Pinaalalahanan siya ni Yan Ruozo, tandaan, hindi mo dapat gamitin ang pamamaraang ito maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Naiintindihan mo ba? Sige. Naiintindihan ko, mabilis na tumango si Chinyu at sinabing. Ma'am, sagot ni Yan Ruozo. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, huwag kang mag-alala. Aalisin ko ang lahat ng problemang ito para sa iyo sa lalong madaling panahon. Mapait na ngumiti si Chinyu. Ayaw niyang magtago sa likod ni Yan Ruozo sa lahat ng oras, ngunit parang wala siyang pagpipilian. Pag nalaman ni Uncle Yan, magulo. Hinawakan ni Chinyu ang kamay ni Yan Ruozo at nagplanong umalis. Si Yan Ruozo ay walang balak na umalis kay Chinyu, nag-iisip ng isang bagay. Tanong ni Chinyu na may pag-aalinlangan na si Yan Ruozo ay natahimik saglit pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan si Chinyu at sinabing, alam mo ba ang kwento sa pagitan ng pamilya Yan at ng magulong katawan? Hindi. Natigilan si Chinyu. Umiling? At sinabing, ang alam ko lang ay may kakaiba sa pagitan ng kadugo ng pamilya Yan at ng magulong katawan.